Kamusta po mga kaibigan? Naririto na naman po ang inyong lingkod, Dom Jr. Recap na makapagbahagi sa inyo ng isa na namang buod ng pelikula. Ang panimula ng pelikulang ito ay makikitang nagsasagawa ng isang content sa YouTube si Sebastian Slenk-Wonert. Siya ay nahuhumaling sa pagbukas ng kahit na anong klase ng kandado. At gumagawa din siya ng iba pang mga video sa YouTube tungkol sa safecracking na hindi tinatangkilik ng mga manunood. Gumawa siya ng isang vlog patungkol kay Hans Wagner, isang safecracker. Siya ang nakagawa ng 4 na klase ng vault. Una ay ang Siegfried, ikalawa ang Valkyrie, ang ikatlo ay ang Rheingold, at ang huli ay ang Götterdämmerung. Sa pagkamatay ng pamilya ni Wagner ay dinamdam niya ito, siya ay pumasok sa loob ng vault at nagkulong. Ang Götterdämmerung ay ginawa niya para sa kanyang himlayan. At hindi na ito mabuksan ng kanyang mga kasamahan para siya ay ilabas, at itinapon na lang ito sa dagat. Si Sebastian ay may makamundong buhay bilang isang bank teller sa Potsdam, Germany. Isang zombie outbreak naman sa Nevada ang nangingibabaw sa internasyonal na balita na nagbibigay sa kanya ng mga bangungot tungkol sa mga zombie. Isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon siya ay nagbukas ng kanyang YouTube at nakita niya na may nagkomento sa kanyang bagong video na upload na nagpapaanyaya sa kanya sa isang underground safecracking competition. At agad naman pinuntahan ni Sebastian ang naturang lugar. Siya ay nakapasok at isa sa mga kalahok. Sinimulan ng paligsahan na tila wala pa rin siyang kamuang-muang sa nangyayari. Nakita niya ang vault sa kanyang harapan at binuksan niya ito. Nabuksan ni Sebastian ang unang kandado. At pagkatapos ay sunod na sinimulan ng ikalawang kandado. At nagtagumpay si Sebastian at ang panghuli ay sadyang mahirap. Malaki at maraming makinilya sa loob nito. Subalit gamit ang talas ng pandinig at palso ng kanyang mga kamay ay agad niyang nabuksan ang kandado. Si Sebastian ang bagong kampiyon ng underground safecracking. Kinaumagahan ay nakilala naman ni Sebastian si Gwendolyn Starr, isang bihasang magnanakaw ng hiyas, na siyang rin ang nagkomento sa kanyang video sa YouTube. Kinuha ni Gwendolyn si Sebastian sa isang heist crew na binubuo ng kanyang sarili, ang ekspertong hacker na si Corina Dominguez, ang getaway driver na si Rolf at ang gunman na si Brad Cage, para pumasok sa 3 bangko na mayroong 3 safe na ginawa ng maalamat na locksmith na si Hans Wagner. Nakasalukuyang pag-aari ng bilyonaryo na si BLY Tanaka ay decommission ang mga safe sa loob ng wala pang 1 linggo, kaya nauubos na ang oras para may makapasok sa mga ito. Si Sebastian, isang matalino at dalubhasa sa trabaho ni Wagner at pag-safecracking ngunit walang praktikal na karanasan. Sila ay nagtungo ng Paris para buksan ang vault ng Rheingold. Habang nasa sasakyan, si Gwendolyn ay kinukumbinsi si Sebastian na sumama sa kanila para sa hamon ng pagpasok sa isang Wagner safe. Dahil sa pagsubok ng kaalaman ni Sebastian ay nakarating sila sa vault na Rheingold. At namangha si Sebastian sa nakita na totoo ang isang alamat. At sinimulan na ni Sebastian ang kanyang mahika sa pagbukas ng vault. Sinusuri ni Sebastian ang panlabas na imahe at mga mekanismo ng vault, kabilang ang mga kombinasyon at pisikal na aspeto ng lock. Gumagamit si Sebastian ng malawakang pakiramdam upang marinig ang mga tunog na ginagawa ng mga makina sa loob na bahagi ng vault habang iniikot ang susi. Tamang pagkakataon ang kailangan at pakiramdam upang mahanap ang eksaktong punto kung saan bumubukas ang vault. Sa pamamagitan ng pagsasanay at eksperimento, naperpekto ni Sebastian ang kanyang kakayahan sa pagbubukas ng vaults na tila imposibleng mabuksan ng iba, kahit wala pa siyang aktwal na pagsasagawa. Ilang sandali pa ay nabuksan ni Sebastian ang vault, at kumuha sila ng sapat lang na pera dahil mas mahalaga sa kanila na sila ang kauna-unahang nakapagnakaw sa vault ng Rheingold.
Matagumpay na naisagawa ng mga tripulante ang kanilang pagnanakaw sa unang safe sa Paris, na nakatakas na may lamang isang maliit na bahagi ng pera na aktwal na nasa loob nito. Binibigyang katwiran ito ng Gwendolyn bilang ang hamon at reputasyon na mas mahusay kaysa sa anumang malaking kita sa pera. Habang nagdiriwang ang mga tripulante pagkatapos ng pagnanakaw sa Paris, nagkakaroon ng damdamin si Sebastian para kay Gwendolyn, na nagseselos mula kay Brad. Inabutan ni Sebastian ng tubig si Gwen at sila ay nagkakwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan. Si Brad ay kasintahan ni Gwen mula noong sila ay mga teenager pa. Sinabi ni Gwen na Alexis ang tunay na pangalan ni Brad. Pagkatapos ay pinakita ni Gwen ang plano ng kanilang ikalawang hamon sa pagbukas sa vault ng Valkyrie. Ang mga tripulante ay naglalakbay sa Prague, Czech Republic ang pangalawang vault. Habang ang mga grupo ni De La Cruz ay nakaantabay na sa bangko na papasukin nila Sebastian. Si De La Cruz ay obsessive na ahente ng Interpol na namumuno sa isang unit na sumusubok na hulihin si Gwen at ang mga tripulante sa loob ng maraming taon. Pumasok sa bangko sina Sebastian at Gwen. Sa pamamagitan ng husay ni Corina sa paghack ng mga pinto, ang dalawa ay nakapasok ng hindi na maamlayan ng mga security ng bank. Nagkaroon ng kaunting aksyon sa pagitan ni Gwen at ang security ng vault. Pagkatapos si Sebastian ay kinuwento kay Gwen ang alamat sa mga imahe na nakaukit sa vault ng Valkyrie. Sinimulan ng buksan ni Sebastian ang ikalawang vault. Muling sinusuri ni Sebastian ang panlabas na imahe at mga mekanismo ng ikalawang vault, kabilang ang mga kombinasyon at pisikal na aspeto ng lock. Hindi madali ang pagbubukas ni Sebastian sapagkat unang pagkikita nila ng ikalawang vault, at hindi siya pwedeng magkamali dahil sensitibo ang ikalawang vault. Ginamitan niya ito ni Sebastian ng malawakang pakiramdam, at talas ng pag-iisip, at marahang pagkilos ng kanyang mga kamay, upang marinig ang mga tunog na ginagawa ng mga makina sa loob na bahagi ng vault habang iniikot ang susi. Tamang pagkakataon ang kailangan at pakiramdam upang mahanap ang eksaktong punto kung saan bumubukas ang vault, sa pamamagitan ng pagsasanay at eksperimento. Naperpekto ni Sebastian ang kanyang kakayahan sa pagbubukas ng vaults na tila imposibleng mabuksan ng iba. Gamit ang kanyang husay sa pandinig at talas ng pakiramdam at pagkontrola sa kanyang pulso ay nabuksan niya ang Vault of Valkyrie. Umalis din agad si Gwen at Sebastian pagkakuha ng pera. Si De La Cruz at ang kanyang koponan ay nagmamadaling nagtungo sa bangko upang pigilan sila. Habang si Brad naman ay binaril sa balikat ng isang security guard, tumalon ito sa bintana ng bangko para sa kanyang pagtakas. Tumatakbo si Sebastian at Gwen patungo sa kanilang sasakyan. Sinadya ni Brad na itulak si Sebastian at iwanan habang tumatakas ang koponan. Napilitang tumakbo si Sebastian para makatakas sa mga pulis at nangagaw siya ng bisikleta para mapabilis ang pagtakas. Hanggang sa siya ay tuluyang nakalayo sa mga kapulisan at umuwi sa kanyang bahay. Si Gwen ay galit na galit sa ginawa ni Brad. Umalis si Gwen sa grupo at sumunod naman sa kanya si Corina. Gayunpaman, si Gwen at Corina ay bumalik sa Potsdam at muling nakipagkita kay Sebastian. Humingi ng paumanhin ang dalawa sa ginawang pagtraidor sa kanya ni Brad. Sinabi sa kanya ni Gwen kung gaano kahalaga sa kanya ang 4 na alamat ng safe vault, kaysa sa anumang pakinabang sa pananalapi. At pagkatapos ay nilatag sa kanya ni Gwen ang planong gagawin sa pagpasok sa bangko ng isang kasino sa St. Moritz, Switzerland, upang mabuksan ang ikatlong hamon ng Wagner na mabuksan ang safe vault of Siegfried. Ang tatlo ay nagtungo sa Switzerland, St. Moritz, sa lokasyon ng huling safety vault sa Europa. Habang ang Interpol naman ay dumating din at nagsagawa ng kanilang hakbang para hindi manakawan ng huling vault na Siegfried, at kasamang mahuli ang grupo ni Gwen. Naniniwala ang koponan ni De La Cruz na sila ay nauna sa mga magnanakaw. Subalit muli silang nalinlang ng grupo ni Gwen.
sapagkat ninakaw na nila ang safety vault na Siegfried sa panahon ng paglilipat nito mula sa casino. Naunahan din nilang magnakaw si Brad at Rolf sa Siegfried. Umalis na si Gwen at Sebastian sa St. Moritz sakay ng isang truck. Sa pamamagitan ng G-Pass ng phone ni Gwen ay nasusundan sila ni Brad at Rolf. Si Corina ay napansin ni De La Cruz sa sasakyan at nahuli ng Interpol, ay nakapagbigay ng babala sa kanila tungkol sa dalawa pa bago ibenta ang mga ito kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Kailangang mabuksan na ni Sebastian ang safety vault sa truck habang hinahabol sila ni na Brad, Rolf, at ng Interpol. Sinimulan ni Sebastian sa isang alamat ng Siegfried na kwento bago niya sinimulang buksan at nakiayon naman si Gwen sa mga sinasabi ni Sebastian. Kahit na mahirap ang sitwasyon sa pagbubukas ay hindi nawala ng pag-asa si Sebastian. Sinuri niya ang panlabas na imahe at mga mekanismo ng ikatlong safety vault. Kabilang ang mga kombinasyon at pisikal na aspeto ng lock. Hindi madali ang pagbubukas ni Sebastian sapagkat unang pagkikita nila ng ikatlong vault. At hindi siya pwedeng magkamali kahit pa umaandar ang sasakyan ay kailangan niya ng iba yung konsentrasyon. Ginamitan ito ni Sebastian ng malawakang pakiramdam at matalas na pag-iisip. At marahang pagkilos ng kanyang mga kamay. Upang marinig ang mga tunog na ginagawa ng mga makina sa loob na bahagi ng vault habang iniikot ang susi. Tamang pagkakataon ang kailangan at pakiramdam upang mahanap ang eksaktong punto kung saan bumubukas ang vault. Sa pamamagitan ng pagsasanay at eksperimento. Naperpekto ni Sebastian ang kanyang kakayahan sa pagbubukas ng vaults na tila imposibleng mabuksan ng iba. Masayang masaya si Sebastian at hindi makapaniwalang nabuksan niya ang safety vault na Siegfried. Gayunpaman, bago sila umalis kasama nito, dumating si Rolf at si Brad. Subalit hindi sila nakaubra kay Gwen at pinusisan sila sa truck para sila ang matagpuan ng Interpol. Sakay ng kotse ay umalis na si Gwen kasama si Sebastian. Bago tumakas sakay ng bangka mula sa bayan ng Hallstatt, Austria, ipinagtapat ni na Sebastian at Gwendolyn ang kanilang damdamin sa isa't isa. Gayunpaman, nahuli sila ni Delacroix, na nagresulta sa isang standoff sa pagitan nila ni Gwendolyn. Dahil sa pagmamahal kay Sebastian, isinakripisyo niya ang sarili para maaresto para makatakas ito. Nangako na hahanapin siya kapag nakalaya na siya. Nangako na makakasama niya si Gwendolyn balang araw. Nang maglaon, nakita ni na Scott Ward at Maria Cruz ang locksmith shop ni Sebastian, ngayon sa pangalan ni Ludwig Dieter, sa California. Nag-aalok sila sa kanya ng pagkakataong basagin ang maalamat na nawawalang safe ni Wagner, na napagpasyahan ni na Gwendolyn at Sebastian na maghiwalay kapag siya ay malaya. Tinanggap ni Ludwig ang trabaho. Sana ay nagustuhan nyo ang buod ng kwento. Paki-like and subscribe naman po at pakipindot na rin ang kampana para po mapaalalahanan kayo sa mga bagong upload na Tagalog recap. Maraming salamat po sa mga nakapanood.